pero pagdasal, dasal. Because sabi nga po natin, God is good. prayer is so powerful. At sabi po sa James chapter 5, verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Alright? Tandaan niyo po yan, ha? Tandaan po natin ito, the prayer of a righteous person is powerful and effective according to James chapter 5 verse 16. Oh, di ba kayo naniniwala doon? Di ba? Opo, mga ka-music, sinasabi ho yan. Because prayer is a way, daan, para sa ating komunikasyon po sa Panginoon at para rin tayo makatanggap ng kanyang awa at biyaya, mga kaibigan. Blessings, grace. Oo. At ito din po nagpapatatag, mga kaibigan, ang panalangin po nagpapatatag sa relasyon po natin sa Panginoon para purihin siya in everyday, diba? In our everyday life, mga kaibigan. Prayer is so powerful. Naniniwala ko, merong isang ina tumawag sa akin. Sabi niya, Joel, sabi ko, yes po. Ang anak ko'y nasa ICU. Ano hong sakit? Sabi niya, komplikasyon na eh. May ganito, may ganyan. Hindi ko na babanggitin, partner. Pero ayaw sabihin sa kanya ng kanyang ibang mga anak kung saan dinadalang ospital sa kadahilan ng matanda na rin siya. Hindi po ba? Ang sabi po niya sa akin, Joel, ang hinihingi ko ay prayer. Prayer sa kanyang paggaling. Kasi comatose. Partner. Sabi niya, yung mga kaibigan natin, Eka, kasama ko silang nagawin ng Tagaytay. At doon, sa mga simbahan, talagang kasama ko silang nagdarasal na sana ay hipuin siya ng Panginoon at gumaling, gisingin. At kahapon po i-announce ko rin ho rito sa ating programa na isama ho natin sa dasalin po natin. At may mga nakarinig din na iba na mga kaibigan na sabi po nila ay isama rin nila sa kanilang panalangin ang nasa ospital po na anak ng isa nating kaibigan. At mahal na mahal din po natin yan na kaibigan. No? Nagulat po ako, mga kaibigan, kahapon ng hapon nang siya'y tumawag sa akin dahil hindi naman ho talaga tumatawag yan, nagte-text lang yan eh. At kanya pong ibinalita sa akin na after 5 days, na comatose for 5 days. Yesterday, mga kanyusik, ay bigla hong nagising yung pasyente na nasa ICU. At tuwang-tuwa po, mga kaibigan, mga kanyusik, dahil ang feeling po niya ay ang lakas-lakas niya. You see? Tignan niyo ho ang power ng prayer, ang himala. Walang imposible sa Diyos, mga kaibigan. Bigla hong nagising yung ale, nakangiti, at ibinalitang ang pakiramdam po niya ay ang lakas-lakas niya. Lalo akong na-touch nung sinabi ho ng ating kaibigan na ito na may isang umaga. Merong isang madaling araw pala na siya'y natutulog. At nanaginip po siya. Nakausap daw po niya ang Panginoong Diyos. Kausap po niya ang Panginoong Jesus. At tinawakan siya sa kanyang kamay. At naririnig niya yung boses ng Panginoong Diyos. Ako po'y kinilabutan. Dahil nung pagmulat ng kanyang mata, ako po ang kanyang naririnig na nagsasalita sa ating food for the soul and food for the spirit. Amen! Kinilabutan ako. Kaya sabi ko nga ho, hindi ko kailangan maging leader tayo minsan ng simbahan eh. Hindi naman ho kailangan maging mataas pa ang posisyon natin sa church. Minsan ho, tayo mismo ay ginagamit to ng Panginoon
kahit tayo makasalanan, na ipahiwatig, iparating sa komunidad, sa bawat isa. Parang networking ba ng kanyang salita ay makapangyarihan. Totoo po itong kinikwento ko sa inyo. Ayoko lang banggitin yung kanyang pangalan. Pero kung pipilitin niyo ako, babanggitin ko. Pero totoo po, talagang ako parang di ko alam yung feeling ko nung sinabi niya ho yun eh. At sabi po nung anak niya na nasa ICU, naalala ko yung sinabi mo, Mami. Sabi raw niya na, kasi naiparating niyang nanghingi tayo ng prayers para doon sa kagalingan niya. At naalala daw niya yung kwento sa kanya ng inyang ina, na listener natin, na kaibigan din natin na isang araw nga na nananaginip siya na nakita niya si Jesus sa kanyang panaginip at siya'y hinawakan habang nagsasalita. Pero pagising niya, food for the soul and food for the spirit na. Amen ba yun? Amen. So prayer is powerful, ladies and gentlemen. Kaya sabi nga nila, rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus, from 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. At sinasabi rin sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So prayer. So tandaan ho natin yan. Prayer is very, 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 very powerful. Kaya kung may time kayo, nasaan man kayo, nasa bahay kayo, nasa sasakyan kayo, traffic, nasa opisina kayo, if you have time, God is not asking you 24 hours a day, partner. Hindi niya kayo guguluhin sa trabaho ninyo. Pero if you have a little bit of time, di ba? A little time yung hinihingi niya. Na para lamang ho, makausap siya. Manalangin ho tayo. Let's do it. Not only for yourself, para sa lahat. Hindi nyo man ho kilala. Tandaan ho natin yan na hindi man ho natin kilala, ipagdasal po natin. Opo, nandiyan ang senior citizens na mahal natin. Mga people in sick bed, nasa baniglang karamdaman, mga nasa ospital, mga may sakit, papadialysis, ano ba tawag doon, partner? Yung chemotherapy, kung ano-anong mga for operation, everything, for the healing. Because only God, only Jesus can heal. The doctors, they cannot. They can just prolong your life, but healing is different from that. Jesus can only do that. Amen? Amen.